giver of the law to Moses on Sinai, come to rescue us with your mighty power. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention, when behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po yung mga katabi. Magandang umaga, sister or brother. Nasa pangatlo na po tayo ng Misa de Gallo. Hindi lang ang ating tradisyon, kundi ang ating debosyon. Na sana po, bahagi ng ating debosyon ay pagnilayan ang salita ng Diyos para maunawaan po natin kung ano po ang halaga ng Kapaskuhan. My dear friends, there are two Christmas stories. So, ang napakinggan po natin ay base kay San Mateo, na kung saan nagpakita ang anghel kay Joseph. So, meron pong dalawang pagkakataon nagpakita ang anghel. Kung nag-rosaryo po tayo, yung first joyful mystery is about Annunciation. Ayan. Sa mga hindi nagsalita, ewan ko naman nag-rosaryo kayo. Pero mag-rosaryo tayo. Okay, araw-araw. Annunciation. So, meron pong dalawang annunciations. Okay? Base kay Luke. Okay? Luke. Nagpakita si Gabriel kay Mama Mary. Okay? At meron din Christmas story doon. At dito pinakinggan natin from Matthew or Mateo, nagpakita naman merong annunciation to Joseph. Okay? Para sabihin na kunin mo, tanggapin mo ang mag-ina
sapagkat plano yan ng Diyos. So, mga kapatid, ano po itinuturo sa atin ng mabuting balita ngayong araw na ito? At paano po natin i-apply sa ating buhay? Kung yesterday po, we came to know the IHS, which means Jesus Hominum Salvatore. In English, Jesus, the Savior of humanity. Gagamitin din po natin yan. Okay? So, Jesus, the Savior of humanity. J-S-H. Jesus, the Savior of humanity. So, una, si Saint Joseph is the just one. Just one. So, kung meron dito mga talagang videoke king and queen, ayan, may title na kanta, Just One. Ayan. So, Saint Joseph is the just one. Bakit po? Sapagkat, sabi sa Ebanghelyo, he is a righteous man. Bakit righteous? Sapagkat si Joseph or si Jose ay ginagampanan niya ang plano ng Diyos batay sa batas. Okay? Kasi bilang Hudyo, meron silang sinusunod na batas na tinatawag na Torah. Okay? Torah. Pero ang kakaiba po dito, no? Nung nabalitaan niyang buntis si Maria, Joseph divorced Mary silently. Not legally. Magkaiba po yun. Bakit? Kasi to be honest, kung si Jose binatay niya ang batas legally, patay na sana si Maria sapagkat babatuhin siya. Okay? At kasama ang kanyang anak sa sinapupunan. Naku, buti na talaga na wala na yan. Wala na yan. Yung mga buntis, okay, outside marriage, buti wala na po sa panahon natin yan. Kung hindi, kung hanggang ngayon may ganyan pa, mauubos po. Mauubos ang mga bato. Okay? Para patuhin ang mga babae na buntis out of wedlock. Okay? So, but ang kagandahan kay San Jose ay he followed the law not legally but lovingly. Mga kapatid, si San Jose, hindi titik ng batas ang mahalaga, kundi espiritu ng batas. Letters in the law versus the spirit of the law. Merong mga batas. Okay? May mga batas dahil para pangalagaan ang mamamayan. The spirit of the law is for us to love one another. At meron din mga batas, especially sa ibang bansa, na hindi dapat isagawa. Kagaya ng batas ng abortion. Sa ibang bansa, legal na ito. Pero, in short, hindi lahat ng batas ay dapat sundin. Pero, si San Jose, the spirit of the law, yung espiritu ng batas, ang mas mahalaga sa kanya. Therefore, it is not always being right, but always being good. Maaaring tama tayo,
batay sa batas. Pero, may pag-ibig ba dyan? Ganyan tayo. Our tendency is, ito yung dapat gawin mo, ito yung dapat gawin mo, ito yung tama, ito yung tama. Pero, ano na ang nangyayari sa tao? I remember, when my father gave me a gift, a bicycle, BMX. Ewan ko lang may BMX pa hanggang ngayon. Wala na yata, no? Meron kaming usapan. Ang batas ay huwag gagamitin ang bike kapag ako lang mag-isa. Yan ang batas. Pero one time, or isang gabi, habang tulog ang mga tao sa bahay, nilabas ko to. At ayun, nakabangga ako. At habang pauwi ako, takot na takot. Pero eventually, dahil sa barangay na yan, talagang hanggang ngayon talaga, hindi pa yun, no? Dahil sa barangay, so, nalaman nila na nakabunggo ako. Pero immediately, ang tatay ko, chinek ako. Kamusta ka? May nangyari ba sa'yo? Anong masakit sa'yo? Yung takot ko na mapagalitan, hindi pala. Because hindi batas o titik ng batas ang mahalaga sa tatay ko, kundi pagmamahal niya sa kanyang anak. My dear friends, maaari tayong tama, pero mas magaling pa rin ang maging mabuti. At yan, si San Jose, the just one, the just man. At si San Jose din is the sacrificial one. Sacrificial one. Bakit? Sapagkat handa siyang magtiis, handa siyang mag-alay ng buhay para sa mag-ina na si Maria at Jesus. Okay? So, talagang, yun sa Biblia, parang ni Aching, ni Ubo, walang binanggit sa Biblia. Okay? Pero sa pelikula, no, the nativity story, noong tatay ni Maria, si Joaquin, at si Anne, nung nalaman nilang nagdadalang tao ang kanilang anak na si Maria, ang sabi na mag-asawa sa kanilang anak, hindi mo ba alam kung ano mangyayari sa iyo? Ika'y mamamatay. Okay? Pero sa pelikula, sumingit doon si Jose. Sabi niya, hayaan niyo po ako magsalita. Sabi niya, I will not file charges against Mary. Okay? Kasi nga, kapag nagreklamo ako, ang mag-ina ay mamamatay. Kaya aalis na lang ako. Hindi mahalaga ang aking sarili o aking kahihiyan, kundi mas mahalaga ang mag-ina. Wow! Sa mga babae, gusto yan, di ba? Marinig. Na pinoprotektahan ka. Yung there are people who can lay down life for you. Dati yun. Ngayon, not laying down life for you, but laying down with you. Dati po is, ang daming mga tao handang mamatay. O sa mga mag-asawa, di ba? Meron pa rin po ba ngayon sa mga mag-asawa handang mamatay para sa kanilang asawa? Or handang patayin ang asawa? Okay? Pero ito,
the sacrificial one. Si Jose, na ang sabi, mas mahalaga sila, hindi ako. Wow! And that is a paradox of life. What is a paradox of life? If you want to be happy, don't focus on yourself, but focus on others. Meron nga po isang teacher, meron siyang instruction sa mga estudyante niya sa isang classroom. At ang sabi, class, there are many balloons here. Balloons. Write your name on it. Okay? So, pagkatapos nila isulat ng mga names nila, ni-rumble-rumble, okay, it's time for you to look for your balloon with your name. Ayan, ang tagal. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, hindi pa nila nakikita ang balloon nila na may pangalan nila. But the teacher gave another instruction. Class, by this time, ang balloon na nakuha ninyo, ibigay ninyo sa classmate nyo na mayroong pangalan sa balloon na yan. You know, wala pang 5 seconds, na-accomplish nila. It means, kung talagang focus lang tayo sa ating pagiging sarili, hindi tayo magiging masaya. Magiging mabigat ang buhay. Pero, kapag ang tutok natin ay sa ibang tao, ang pagtulong natin sa ibang tao, ang pag-ibigay natin sa ibang tao, ay number 1 or second after the Lord, tiyak, hayahay ang buhay. And that is Joseph, the sacrificial one. Handang ialay ang kanyang sariling buhay para sa iba. Pangatlo at panghuli, H. Joseph is the humble and the hidden one. Hindi hiding one, Hindi nagtago si Jose. Bagkos, siya'y nanahimik, siya'y nasa backstage lang. Hindi siya nagmamarunong. Di ba kagaya na sinabi ko, ang tahimik ni San Jose sa Biblia, walang ano-ano mang sinabi. Because that is humility. That is being hidden. Na hindi kailangan, hindi naman parating bida-bida ka. Ngayon dito, Diyos ko, ang daming mga epal, ang daming mga bida-bida. This is my project. Okay? Naku, pang my day ito. O kailangan ako, Father, nagbigay ako i-my day mo, ha? Picture tayo. Yan. Sa totoo lang, yung mga project ng mga opisyales, no? Grabe talaga. Sinasabi, this is the project of kaninong perang ginamit? Sa atin naman. Pero project nila. Ayan. Kaya nagkaloko-loko na. Yung korupsyon na yan, naging systematic na. At tayo pa ang dinitiktahan na hanggang 500 ka lang. Para at least kami 5,000, 50,000 until 5 billion. Okay? Wow. Ay. Anyway, kaya mas maganda maging hidden na lang. Na parang gumagawa tayo ng kabutihan secretly, no? Hindi mo dapat ipanlandakan sa taong bayan sapagkat nakikita ng Diyos
ang ating ginagawa. My dear friends, no wonder si Jesus, who says the spirit of the law is important, Jesus, who said, kailangan mag-alay ng buhay, Jesus, who said, the Father is looking at your goodness secretly. Sinabi lahat ito ni Jesus. No wonder nasabi niya yan. Sapagkat lumaki si Jesus kasama sa San Jose. Saan niya natutunan yun? Maybe kay Saint Joseph. Kaya matuto po tayo kay ang pangalan ni Jesus, Jesus, the Savior of humanity. At yun din si Jose. Joseph, the just man, the sacrificial one, and the humble and hidden one. Yan po ang grasya na hihingin po natin para po sa atin, na sana po espiritu ng batas, which pagmamahal, ang mas mahalaga, na sana po hidden, okay, be humble ang ating buhay while loving God and loving our neighbors. At sana po matuto po tayo magbigay or ang mas bida ay ibang tao kaysa sa atin. Amen.